natin pumuksan ang ating mga Biblia sa aklat ng ikalawang Pedro at patuloy tayong mag-aral at tayo ay babasa sa aklat ng ikalawang Pedro chapter 2 at basahin natin ang verses 1 to 3. 2 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Ito ang sinasabi. Ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambayanan kung paanong sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakapipinsalang turo. Itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa. At maraming susunod sa kanilang mga gawang mahalay na dahil sa kanila ay lalaitin ang daan ng katotohanan. At sa kanilang kasakiman ay pagsasamantalahan nila kayo sa pamamagitan ng mga pakunwaring salita. Ang hatol sa kanila mula sa una ay hindi maantala at ang kanilang kapahamakan ay hindi natutulog. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. May isang tao na nagngangalang Eli Cohen nung isang Egyptian na uh, Israeli na pinanganak sa Egypt. Egyptian na Egyptian born Israeli born in Egypt. No, Israeli Jew born in Egypt na naging kilala sa kanyang gawa of being a spy of the Israeli military noong 1961 hanggang 1965. No? Siya ay tinaguriang masasabi na isang hero na sumuong sa yungib ng mga leon. No? Siya ay naging hinire ng Israeli intelligence na tinatawag na Mossad upang maging spy sa mag-espiya sa bansang Syria ng mula 1961 hanggang 1965. At ito nga ay naging matagumpay in a sense na marami siyang naibigay na impormasyon, no? Patungkol ng mula sa military operations ng Syria at naidala ito sa kaalaman ng gobyerno or militar ng Israel. Ngunit sa kalaunan din ay ang kanyang identity, no? Nabisto din ito at nagdulot ito or naging sanhi ito ang naging sanhi ng kanyang pagka-execute by hanging sa bansang Syria. Makikita natin dito na ang kanyang ginawa ay naging isang malaking contribution sa pagkapanalo ng Syria noong 1967 sa pagsakop ng Golan Heights, no? Doon nung nagkaroon ng Six-Day War sa loob ng 2 days lamang ay nasakop na ng Israel ang Golan Heights. At ito nga ay naging yung kanyang nagawa ay nag-contribute talaga sa pagkapanalo or sa pag-victory ng Israel at talagang naging malaki ang natanggap na masabi natin na paghanga sa kanya, maging ang mga streets, ilan sa mga streets ng Israel ay pinangalan sa kanya. But then kaya nga siya tinagurian na isang hero na pumasok sa yungib ng mga yungib ng mga leon. But then that is the view, yun yung sa pakiwari or sa view ng mga Israel, siya ay hero. Pero kung titingnan natin sa view ng mga Syrian, siya ay isang parang mabangis na masasabi nating mabangis na leon or isang asong gubat na nakapasok sa den or sa kawan ng mga tupa na nagdala sa kanila ng isang matinding destruction or matinding pagkatalo. Yun sa paningin naman ng mga Syrian. Sa ating pag-aaral sa umagang ito, maihahambing natin ang pagkakataong iyon sa ating teksto nating binasa na merong mga masasabi nating kaaway
na nakapasok sa kawan ng mga tupa. At ito nga ay yung mga false teacher. Now remember nung tayo ay nagsimula sa pag-aaral ng ating ng 2 Peter, ang first sermon na ating napakinggan noon ay may dalawang punto, yung purpose at yung penman. At napag-aralan natin no, the general purpose ng second epistle ni Peter dito is to address the false teachings coming from the false teachers na secretly or cunningly na nakapasok into the folds of the sheep, or masasabi natin na nakapasok sa iglesia ng Panginoon. And there is nothing more offensive to God than the distortion of His word na ginagawa, no, ng mga false teacher na ito. Sabi sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19 na talagang ang Panginoon ay hindi na magsasabi na ang Panginoon ay tunay na talagang hindi nalulugod sa mga taong darating na magsasabing nagsasalita sa or nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Sabi sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19, ito sabi, aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdadagdag sa mga ito, idadagdag sa kanya ang Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung sino man ay mag-aalis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Basically, malinaw dito na ang Panginoon ay talagang hindi siya nalulugod sa mga magdadagdag or magpo-falsify ng kanyang salita. Now, how can someone deceive people, especially kung ang nakataya dito is yung eternity, no? Paano nagagawa ng isang tao na pumasok, no, sa folds ng mga tupa upang sila ay linlangin or magbigay ng something na or magdulot ng something na ipapahamak ng madami, no? That is the feature of a false teacher. Kaya nga sa ating pag-aaral dito, ito yung sa second chapter, the whole of second chapter nating pag-aaralan ay inispend ni Apostle Peter to describe, no? To describe the identity and the operations of these false teachers na cunningly na nakapasok sa iglesia. And they are masasabi natin that they are the ministers of their father Satan, who is the father of lies, no? John chapter 8 verse 44. Sabi sa John chapter 8 verse 44 na si Satan ay ang father of lies at ang kanyang mga alagad o ang kanyang ministers ay yun din ang kanilang gawain. John chapter 8 verse 44, no? John chapter 8 verse 44. Sabi, kayo'y mula sa inyong amang Diablo at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya ay isang mamamatay tao buhat sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Now, let us remember this passage sapagkat kung sino ang kanilang master, yun din ang kanilang katangian, no? Kaya nga tinawag silang minister of their father Satan. Satan employs false teachers to infiltrate the true flock. And anong ginagawa nila? They disguise themselves as an angel of light. Sabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14. No? Nagkukunwari ang mga ito. Yung mga ministers of Satan, they disguise themselves as angels of light. 2 Corinthians chapter 11 verse 14.
no? At hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas man ay nagpanggap ng anghel ng liwanag, no? At ang kanilang layunin is talagang makapasok, no? Makapasok sa kawan ng Panginoon na hindi napapansin. Sapagkat sila nga ay nag-disguise, di ba? Di ba, alam naman natin yung talagang mga nagkukunwari is talagang para makapasok, magpapalit ng uniform. Di ba, alam natin yung mga tao na ano, mga lalo yung mga may masamang balak sa isang establishment, magpapalit pa ng uniform yan. Magpapalit ng uniform at talagang magkukunwari na he belong to that unit, no? Jude chapter 4. Jude chapter 4, ito ang isa sa mga cunning way ng isang false teacher kung paano siya papasok. Sabi sa Jude verse 4, sapagkat may ilang taong nakapasok ng lihim, ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa kahatulang ito, mga hindi makadiyos na kanilang pinalitan ng kahalayan ng biyaya ng ating Diyos at itinatatwa ang kaisa-isa nating pinuno, ang Panginoon na si Jesucristo. Another, tandaan natin to, kung ano ang kanyang mga ways, no? Kung ano ang kanyang mga ways. At this verse sa Jude chapter 4 talagang somehow nagbibigay ng malinaw na katangian ng isang false teacher or false prophets na nakapasok sa kawan ng Panginoon. In First Peter, nagbigay sa kanyang sa unang epistle ni Peter, nagbigay na rin siya ng warning about this tactics of Satan, the devil, kung paano niya dinideceive or paano niya sinasalakay ang mga tao ng Diyos. 1 Peter 5:8, no? 1 Peter 5:8. Napag-aralan natin last time. Noon, nasa 1 Peter pa tayo. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng isang leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. So, ito ang layunin ng main purpose or main goal ni Satan is to devour the people of God. And in our passage, Peter exposes Satan's servant, no? He didn't just expose Satan, gayon din ang kanyang mga tagasunod. Peter exposes Satan's servants for who they really are. From sketch to clear picture. Dito sa bating pag-aaral, medyo parang nagsisimula palang i-drawing ni Peter ang character or ang itsura or ang picture ng isang false teacher. At nagsimula siya sa isang sketch. Hanggang later on, when we go throughout this passage, lalong magiging mas malinaw sa atin ang picture ng isang false teacher. And this is so relevant sa atin. Bakit natin ito pag-aaralan, no? 2,000 years ago na nasulat to. Sa panahon natin, bakit kailangan pa nating pag-aralan? This is very relevant sa atin sapagkat maging sa panahon natin, usong-uso pa din or talagang talamak pa rin at nariyaan ang mga bulaang tagapagturo. At sa ating pag-aaral, nakapokus lamang tayo sa verse 1. At meron tayong 3 punto dito sa verse 1 na ating nabasa kanina. Una, yung reality and presence of false teachers na talagang nariyan, talagang existing maging sa panahon natin ang mga false teacher. Pangalawa, the cunning approach of false teacher. Talagang sila ay masasabi natin na tuso kung paano sila umatake ng mga false teacher. At sa point number 3, yung pagiging masasabi natin irreverent ng mga false teacher, kung paano sila disrespectful sa Panginoon. Bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating mag-aaral at i-discuss ang 3 punto na ito. Let's pray. Aming Panginoon, sa oras na to, O Diyos, ay hinihiling namin, O God, na kayo ay patuloy na manguna sa amin sa pag-aaral ng inyong salita. Napakahalaga, aming Panginoon, ang topic na ito
na mapag-aralan ang enemy, ang patungkol sa enemy ng iyong iglesia. Walang iba kundi ang si Satanas at ang kanyang mga taga-sunod, ang mga false teacher na walang purpose, walang ibang purpose kundi salakayin at ibagsak ang inyong iglesia. Kaya aming Panginoon, marapat lamang na malaman namin ito sapagkat this is a means of equipping your people upang maging handa sa pagsalakay at lalo pang maging mas matatag at lalo pang maging in conformity sa inyong kalooban. Nawa Panginoon, tulungan nyo kami sa pag-aaral na ito at mai-lead aming Panginoon maging ang mga puntos na ito sa kaluwalhatian ng inyong pangalan at sa kapahayagan ng ebanghelyo ng ang aming Panginoon Kristo na mabisa sa pagliligtas ng mga makasalanan na tulad namin. Salamat po aming Panginoon. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Una, yung reality in the presence of false teacher. Ating basahin yung unang part ng verse 1. Ang sabi dito, ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambayanan kung paanong sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, no? Yung salitang ngunit or doon muna tayo sa salitang ngunit kasi sa English merong sinabi dito ang translation dito sa English but may salitang but false teacher also arose among the people just as there will also be false teachers among you. Mahalaga yung but kasi parang transition yon from one point to another point, no? Or from one point to another point of focus ni Apostle Peter. It is a transition from discussing, no? Kung natatanda natin last time yung sure word of God, no? Or the truth of the word of God delivered through genuine prophets and apostles. Di ba napag-aralan natin last time yung mga witnesses, no? Na nagpapatotoo sa sure word na meron din sila, no? Ito ay nanggaling sa mga apostles mismo at sila man ay nag-agree sa mga sinabi ng mga propeta na nauna sa kanila, no? This is a transition from the word of truth through the genuine prophets and the apostles, no, to false prophets and teachers trying to bring false words, no, false words that God did not say. At ang ginagawa pa nila, they twist, no, twist nila ang ibig sabihin ng mga salitang niyon, or they made the word of truth obscure. Ibig sabihin hindi malinaw, itinatago or tinatakipan para hindi makita or maintindihan ng mga tao ng Diyos. Ganyan ang layunin or ang galawan ng mga false prophets, no? False prophet and false teacher. Now, Peter, makita natin yung sistema ni Peter dito in exposing sa false teachers, no? And false prophets at ang kanilang false teachings. He started from pointing the importance of staying and being established in the truth, no? Sa verse 12, no? No, sa verse 16 actually ng first chapter 1. Sabi dito, verse 12 pala, chapter 1. Therefore, I will always be ready to remind you of these things even though you already know them and have been established in the truth which is present with you. Now, nakita natin yung sistema ni Peter. No? Nagsimula siya doon sa importance ng staying and being established in the truth. No? And as he endeavors pa nga, ini-endeavor niya pa nga to be reminded of this truth while he's still alive. And ang kanya pang ininanais niya rin na ma-remind of this, ma-remind ang mga tao sa katotohanan na established na nga sila maging sa kanyang kamatayan. Kaya niya nga isinulat ito no? Kaya niya isinulat sa atin ang mga bagay na ito. Kaya kahit patay na si Peter, we will still be reminded and be established in the truth. Now,
If believers are equipped with the word of truth, established in the word of truth, it will be easy to determine falsehood from false prophet and false teacher. No? Nakita natin, inuna muna yung katotohanan, ma-establish sa katotohanan para madaling ma-identify ang mga maling katuruan. Now let's define the term false prophets and false teachers. Dito, may binabanggit kasi dito na dumating daw yung mga false teachers, dumating ang mga false prophet at darating ang mga false teachers. Sabi dito, yung false prophets, ano ba yung mga false prophet or yung pseudo-prophetes? They are false. Paano naging false ang mga false prophets? No? Paano naging false? Alam natin, ang mga prophets, ang mga true prophets ay sila yung nagsasalita in behalf of God. Kung ano yung gustong sabihin exactly ng Diyos, ay dapat nilang i-relay sa mga tao ng Diyos. And paano naging false ang mga propetang ito? They are false in many ways. Dito makita natin, they are false because they are false because of their message. No? Paano nagiging false ang isang false prophet? Because of their message. Cleverly devised yung kanilang message. Sa verse 16 ng ating chapter 1, no? Sabi dito, sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo. So, yung sinabi nga, hindi sila Peter ay hindi sumunod sa mga hindi sumunod sa mga kathang-isip na ginawang may katusuhan, pinapatungkulan niya dito ang mga false prophets, no? Mga false prophets na nag-devise for themselves ng mga turo na hindi naman nanggaling sa Diyos. Their teachings are from their own invention. Sabi sa verse 21 ng chapter 1, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao. So itong mga false prophets, sila yung nagsasalita ng wari propesiya na hindi naman galing sa Diyos. No, hindi galing sa Diyos kundi galing sa kanilang sariling invention, no? Cleverly devised. And pangalawa, paano naging false ang mga propetang ito? They are claiming to have vision from God, no? Paano naging false ang kanilang paano sila tinawag na false? They are claiming to have vision from God. Sabi sa Ezekiel chapter 22 verse 28. Kaya yung mga nagsasabi dito, yung mga mapapakinggan natin hanggang sa ngayon, no? Hanggang sa ngayon, yung mga nagde-declare ng vision from God, mag-iingat tayo diyan. Mag-iingat tayo na meron daw siyang vision coming from God. Pag-ingatan natin. Sapagkat hindi lahat ng nagsasabi, lalo na sa panahon ngayon, that they have received vision from God, ay talagang nagsasalita na ang vision na yon ay nagmula sa Panginoon. Ezekiel chapter 22 verse 28. Ezekiel chapter 22 verse 28. Ito ang sabi, at pininturahan sila ng puti ng mga propeta na nakakakita ng huwad na mga pangitain at nanguhula ng mga kabulaanan para sa kanila na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, bagaman hindi nagsalita ang Panginoon. Mag-ingat tayo doon sa mga sasabi na merong vision ang Panginoon para sa Kanya na nais kong ipahayag sa inyo. Mga ganun. So, pangatlo, they are false in their claims to prophetic office. Naging false sila because nagki-claim sila para sa kanilang sarili ng prophetic office. Bakit? Sino ba ang dapat nagtatalaga sa isang propeta? Hindi ang tao mismo. Hindi niya pwedeng i-claim sa sarili niya na siya ay isang propeta. Paano naging propeta si propeta Jeremiah? Sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5, no? Kaya yung mga nagsasabi diyan na meron siyang mga prophecy, no? Claiming to be prophet.
Mag-iingat tayo. Jeremiah chapter 1 verse 5, no? Sabi dito, bago kita inanyuan, sabi ng Panginoon kay Jeremiah, bago kita inanyuan sa sinapupunan ay kilala na kita. At bago ka ipanganak, ikaw ay aking itinalaga. Hinirang kitang propeta sa mga bansa. So basically, ang Panginoon ang nagtatalaga ng propeta at hindi po pwedeng ang tao mismo ang magkiklaim para sa kanyang sarili na siya ay propeta. At pag iyon ay kanyang ginawa, automatic siya ay false prophet, no? Claiming an office na hindi naman talaga itinalaga para sa kanya, no? Yan ang false prophet. How about false teachers? Pseudo-didaskalos, no? Pseudo-didaskalos. So, pag meron na tayong narinig na pseudo, no, parang false, no? Pseudo-propetes, false prophet. Pseudo-didaskalos, yung didaskalos kasi teacher, false teacher. They are false. Paano naging false ang isang false teacher? They are false for twisting, parang binabaluktot, no? Binabaluktot ang katotohanan, or they make the word of truth obscure, no? Kumbaga tinatakpan para hindi maging lantad ang katotohanan. Iyan ang gawain ng mga false teacher. False teacher are twisting or obscuring the word of truth. At meron pang isa. Meron pang mga false apostles. False apostles. Sabi si Paul, winarningan din ang mga taga-Korinto patungkol sa mga false apostles. 2 Corinthians chapter 11 verse 13. Sabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 13. Meron pa palang mga false apostles, no? 2 Corinthians 11:13. Sabi dito, for such men are false apostles, deceitful workers, disguising themselves as apostles of Christ. No? False apostles, pseudo apostolos. No? Meron na tayong ngayong remember na name, no? Pseudo. Pag sinabing pseudo or pseudo false, no? Now, this is the activities of Satan. Satan's activities are often outside the church, no? BCC, kumbaga, hindi lang sa inside the church. Alam, makita natin, normally ang activity ni Satan is outside the church, no? Talagang nagpapalaganap siya ng mga maling katuruan, nagpapalaganap siya ng mga false religion and mga cults, no? But from the ancient world up to now, Satan has multiplied his influence, no? Blinding the minds of the people outside the church, and also he intently wanted to influence the people inside the church. His activities are not mainly outside the church, but primarily, ang gusto niya talaga, yung agenda niya is to destroy the church from within, introducing false prophets, false apostles, and false teacher. Now, Peter is so aware of the presence of those mercenaries of Satan, yung mga tagasunod or mga soldier ni Satan, mercenaries, from the Old Testament Jews, even during Jesus ministries, hanggang sa panahon ng Panginoong Jesucristo, false prophets were still a serious problem. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi, no? Yung mga false prophets, Matthew chapter 7 verse 15 to 20. Matthew chapter 7 verse 15 to 20. Sabi dito, no? Beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruit. Grapes are not gathered from the thorn bushes, nor figs from thistles are they. So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot produce bad fruit, nor a bad tree produce good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So then you will know them by their fruit. So inaddress din ng Panginoon Jesucristo hanggang sa kanyang panahon. From the Old Testament people hanggang sa kanyang panahon, ang serious problem
about false prophets. Now today, particularly sa ating panahon, particularly sa Pilipinas na lang, no? Meron pa ring mga nagki-claim na mga prophets daw sila, apostles daw sila. Now, I can name one, no? Renato Carrillo, no? Ng Jesus is Our Shield ministry. He is claiming to be an end-time prophet and apostle, no? Pero kung titingnan mo talaga ang kanyang mga turo, he is definitely a prosperity teacher or preacher. So ganyan ang content ng kanyang mga pagtuturo. He is a self-proclaimed apostle, end times apostle and prophets. So dalawang opisinang yun, kiniklaim na sa kanya. Na paano na-discern ng mga Old Testament Jews ang mga false prophets? Let's talk about that. Deuteronomy chapter 18 verse 22. I think nasabi ko na to last time. Paano malalaman, no? Ang isang propeta ay isang false prophet. Deuteronomy 18:20 to 22. You know, Deuteronomy 18 verse 20 to 22. Sabi dito, but the prophet who speaks a word presumptuously in my name, which I have not commanded him to speak, or which he speaks in the name of other God, that prophet shall die. So, no, that prophet shall die. Sa verse 21, you may say in your heart, how will we know the word which the Lord has not spoken? Verse 22, when a prophet speaks in the name of the Lord, if the thing does not come about or come true, that is the thing which the Lord has not spoken. The prophet has spoken is presumptuous. The prophet has spoken it presumptuously. You shall not be afraid of him. So, ang isang propeta ay isang false prophet if what he said did not happen. Malinaw, no? Pangalawa, paano pa, no? Deuteronomy chapter 13 verse 1 to 5, medyo mahaba-haba to. Deuteronomy 13 verse 1 to 5. Sabi dito, no? If a prophet, kung isang propeta or a dreamer of dreams arises from you and gives you a sign or a wonder, and the sign of the wonder comes true, no? Nangyari, comes true, concerning which he spoke to you, saying, let us go after other gods whom you have not known, and let us serve them. You shall not listen to the word of that prophet or that dreamer of dreams, for the Lord your God is testing you to find out if you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. You shall follow the Lord your God and fear him, and you shall keep his commandments, listen to his voice, serve him, and cling to him. But the prophet or that dreamer of dreams shall be put to death, because he has counseled rebellion against the Lord your God, who brought you from the land of Egypt and redeemed you from the house of slavery, to seduce you from the way in which the Lord your God commanded you to walk. So you shall purge the evil from among you. Hindi lang pala, meron pa palang isa. Paano malalaman ang isang propeta ay false? Even if yung sinasabi ng magsabi ang isang propesiya, ang isang propeta, and even mangyari man ito, pero sa kanyang mga pananalita ay sasabihin niya na let us go after other gods, no? Meron siya sasabihin na ganun. Again, so makita natin na it is against the word of God, no? Ano sabi ng Panginoong Diyos sa kanyang salita, sa kanyang utos, 10 utos, Exodus chapter 20 verse 3 to 5, no? You shall not have other gods other than me, no? Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Pero sinasabi ng propetang ito, although ang kanyang sinabi ay nagkatotoo, pero ang sasabihin, let us go after other gods. So, hindi pa rin dapat natin siyang paniwalaan. We should not listen to him. Ang sabi sa ating binasa, tinetest lang tayo ng Panginoon. No? Tinetest lamang tayo. Ang point dito, no matter what kind of spectacle na makita natin na ginawa ng isang tao, no? No matter what kind of spectacle we have seen done by someone, pero nagsabi siya ng bagay na something na against sa word of God,
na ating alam na mali sapagkat tayo ay nagpapatuloy na lumalalim sa salita ng Diyos, no? We must run away from that servant of Satan. We must run away from that servant of Satan. Now, ang ministry ng mga false prophet ngayon, mahilig sila, all false apostles, mahilig sila doon sa mga healing ministry. No? Yun yung gusto nilang yun yung gusto nilang gagawin sa panahon ngayon sapagkat nag-a-attract 'yon ng mga tao. They want spectacular things, no? They brought us spectacular things. Pero sa kanilang mga turo, sila ay nagsisinungaling. Hindi sila nagko-conform sa salita ng Diyos. We as a church should not be surprised sa mga taong ganito hanggang sa panahon ngayon. Hindi tayo dapat masorpresa na hanggang sa panahon ngayon ay merong mga false prophets, false teachers infiltrating, no? Infiltrating the church of God. No, awareness is the key. Kaya nga tayo nag-aaral, no? Awareness is key. Recognize then that everyone who claims to speak for God or even bringing spectacle, no, is truly from God. No? Let us test, no, every spirit according to the truth of God. Pangalawa, the cunning approach of false teachers. Sabi sa sa second part ng verse 1, no? Second part ng verse 1, sabi dito, ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambayanan kung paanong sa inyong magkakaroon ng mga bulaang guro. Ito yung second part, na palihim na magpapasok ng mga nakapipinsalang turo. No? Palihim. No? False teachers are never honest. Hindi sila honest. Palihim silang nagpapasok ng mga nakapipinsalang turo. They are never honest or straightforward about their operation. At pag na-unmask yung mga false teachers na yan, false prophets na yan, yung mali na kanilang itinuturo, pag na-unmask yun, surely, ang talagang magiging talaga natin kasi is magiging reaction natin dyan is talagang hindi natin sila susundin or talagang tatalikuran natin sila. But, ang kanilang tactic is cunning. No? Cunning approach yung ginagawa nila. Talagang ginagawa nilang umaga ang gabi at gabi ang umaga. False teachers are dressed up in an appearance of a pastor. Kasi nandiyan na sila, naka-dress up na sila in an appearance of pastors, teachers, or an evangelist at ang kanilang mga turo ay itini-introduce nila cunningly. Ginagawa nilang somehow na parang totoo pero hindi. No? They are able to enter and those pastors, teachers, or evangelists na yun, they were able to enter the church secretly and deceptively. They are deceptive in their approach or cunning in their teaching. They secretly introduce destructive heresies. No? Sabi dito, no? Kung paanong sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakapipinsalang turo. No? Ito yung tinatawag na heresies, nakapipinsalang turo. Now, ano ang heresy? No? Heresy or heresies dito is, heresy is a self-willed opinion. Self-willed opinion niya ng mga false teacher used in exchange for the truth of God's word. Now, pagkas opinion na ng tao, ang ipinupush niya forward at hindi ang salita ng Diyos or yung opinion niya is against sa salita ng Diyos, heresy na yun. Heresy na yun, hindi na yun katotohanan. Now, one time I listened to the recent session of UMC pastors in the Philippines. Recently lang to. At ang speaker doon ay sinabi niya, I don't like when I read the Bible, in the Bible, the term slave of Christ. Ayaw niya raw yun. Yung term na slave of Christ. Sa Ephesians chapter 6 verse 6, makikita natin yun. At meron pang ibang mga verses sa Colossians, meron din. Ayaw niya raw yung slaves of Christ. Para bang sa panahon natin ngayon, hindi na uso yung mga slave na yan. Siguro mas magandang palitan daw natin na servant. Servant. Pero kung titingnan talaga natin ang origin ng salita, dinabi na talagang dulos, no? Slave. Hindi lang siya parang ang servant kasi pinalight na salitang dulos. Pero ang dulos talaga ay slave, no? Alipin ni Kristo. Example lang to ng
self-willed opinion. Sa kanya raw opinion, ayaw niya yung salitang slave of Christ. Example to ng self-willed opinion, which may eventually lead to heresy. No? Yung heresy. Kasi self-willed opinion niya yun that he or she might use to try to twist the interpretation of God's word. No? Kaya mag-iingat tayo, lalo pa talaga tayong lumalim sa salita ng Diyos. False teachers are more cunning. No? Mas mahirap talagang ma-discern ang mga false teacher kasi nga sila yung unable to twist, no? To twist or make their self-willed opinion more appealing than the word of truth. False teachers are more cunning and harder to recognize compared to false teacher. If a false prophecy, sabi nga natin kanina, of a prophet failed, no? Definitely, madali lang matukoy ang isang false prophet, no? Na hindi talaga siya totoong hindi talaga siya totoong prophet sapagkat yung kanyang propesiya ay hindi nangyari. Pero yung isang false teacher, no? False teacher, yung tactics niya, their tactics are to make their self-willed opinion appear as the truth and make the truth appear unacceptable. Ganun yung ginagawa niya. Biro mo yung katotohanan, kaya niyang gawing parang hindi maganda, hindi katanggap-tanggap. Yun nga yung katotohanan. Pero yung kanyang self-willed opinion, yun yung nagagawa niyang mas naging katanggap-tanggap sa mga nakaririnig sa kanya. They are able to present error as if they are truths. Ganyan ang mga false teachers. Mas cunning sila. One example again is from yung sa sa session na napanood ko. Malinaw na malinaw sa lecture na yun kung iyong mapapanood ang kabuuan. The lecture clearly purposes to give way to a liberal thinking and convince everyone to have a second thought on allowing same-sex marriage and giving ministerial position to LGBT attenders in the UMC churches in the name of love. Ganun. Sa kahululian kasi sa conclusion, in the name of love, no? Sana bigyan natin ng pangalawang pagbubulay-bulay ang mga bagay na to, no? Takpan natin ng pag-ibig daw in the name of love. Sana i-reconsider natin, pag-isipan nating mabuti. Let's open our mind. Ganun ang approach ng lecture na 'yon na aking narinig, no? Now, pag ganun ang ginawa talaga ng mga tagapagturo sa iglesia, no? Maari talagang hudyat na 'yon ng pasimula ng pag-propagate ng mga false teaching. Now, bigyan tayo ng illustration. Error often comes in disguise as truth like a poison concealed in a drink. Diba? Yung sa isang basong tubig. Malinaw na malinaw. Pero mapatakan yan ng isang napakamatibay, isang drop lang ng napakamatapang na lason. Hindi yan makikita eh. Hindi yan makikita, no, sa isang malinaw na tubig. Pero poisonous 'yon, no? Ganyan ang false teachers. Ganyan ang mga false teacher. Now, kaya sa atin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, know the truth deeply, no? Hindi dapat tayo mag-stay or maging kampante sa ating nalalaman sa ngayon sa salita ng Diyos. Kinakailangan na lalo pa tayo magsumigasig to know the truth deeply so that cunning errors of these false teachers can be easily recognized. No? Or cunning or errors of this false teacher or the false theology of these teachers can easily be recognized. Now, when you read a birthday greetings from a pastor in a comment section addressed to the celebrant like this, no, kung makikita natin to, no, mapipinpoint ba natin easily kung ano ang unbiblical sa kanyang sinabi? Sabi dito, the Lord always guide you toward success and greatness. You deserve all good things in life. So mabilis ba nating ma-recognize kung ano ang parang somehow mali doon sa kanyang sinabi? Di ba? If we will really be actively
going deep, no? Lalo pang nagiging malalim sa salita ng Panginoon. Yung mga bagay na to, yung mga bagay na ganitong maririnig or mababasa natin, madali nating mapipinpoint kung ano ang mali, no? Pangatlo na character or sinasabi patungkol sa isang false teacher, yung kanilang pagiging irreverent. The irreverence of these false teachers. Meron tinatawag na term na sacrilege. Narinig niyo ba yan? Sacrilege. Sacrilege, na ang ibig sabihin, extreme disrespect towards something that is sacred. No? Sacrilege. No? Yun yung extreme disrespect towards something that is sacred. Ganito ang mga false teachers. No? False teachers operate in a sacrilegious manner. No? Yung kanilang mga gawi, yung mga kanilang mga gawa is talagang disrespectful sa mga bagay na itinalaga ng Diyos na banal. First, by assuming a sacred office, ang pagiging apostol, no? Ang pagiging apostol, they claim to be false apostles. They claim to be prophets. Ang pagiging prophets, yan ang mga sacred office yan. Masasabi natin sacred office in a sense that they are really ordained by God upang magsalita in behalf of God. No? Iparating sa tao ang eksaktong sinasabi ng salita ng Diyos. Now, nothing is more wicked than for someone to claim to speak for God to the salvation of souls when in reality, no, siya ay nagsasalita on behalf of Satan para sa ikapapahamak ng mga kaluluwa. 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. Sabi dito, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang bastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng guro ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig ng katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sa mga kathang isip. Now, ito ang nangyayari sa panahon ngayon, no? Yung mga false teacher, false prophets na nagki-claim na false prophets, no? Na prophets pala, they are false prophets. Ang kanilang gawi is to tickle the ears of their listeners, no? Ang kanilang gawi at ngayon nga yung nangyayari nga yung sinabi dito sa salita ng Diyos, no? Na darating ang araw, gusto ng mga tao is marinig lamang yung mga nakakakiliti ng kanilang pangdinig, no? Pero yung ginagawa na yon ng mga false prophet, false teacher, yung office na yon na dapat ay pinagmumulan or dapat ay pinagmumulan ng mga bagay na banal, no? As supposed holy means for people's conversion. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos as supposed holy means of people's conversion ay na-hijack ng mga impostor teachers in the church. No? They preach salvation plus works. Nakaliligtas ba yon? They preach salvation by works. Makapagliligtas ba yon? Ang papahayagan, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos na paraan para sa kaligtasan ng tao is a holy ministry ordained by God. No? Ordained by God. Ngunit ang mga false teacher na ito ay walang respeto, no? Their manner is sacrilegious, walang respeto sa banal na paraan, pamamaraan ng Diyos para sa ikaliligtas ng mga tao. Dinadagdagan nila or binabawasan ang mga bagay na sinabi ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao. Now, secondly, false teacher operates in a sacrilegious manner by inward. Paano pa nagiging disrespectful, extremely disrespectful ang mga false teacher na to? Yun nga, no? Una, by assuming a sacred office is not fit for, no? Hindi sila dapat mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Pangalawa,
false teacher operates in a sacrilegious manner by inward rejection of Christ's sovereignty and lordship. Anong sabi dun sa ating teksto, no? Sabi sa ating teksto, sa pangalawang part, ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambahayan kung paano sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakapipinsalang turo, itatakwil nila pati ang Panginoon na bumilis sa kanila na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa. Tinatakwil nila ang Panginoong Hesukristo. They reject the sovereignty and the lordship of our Lord Jesus Christ. Now, sabi ko nga, sila yung mga cunning way. Cunning way yung kanila. Hindi nila talaga openly will say to us that they are rejectors of the sovereignty and lordship of Christ. No? They may not outwardly deny Christ, the Master. Hindi man nila outwardly deny Christ's deity or yung ginawa ng Panginoong Hesukristo na atonement, yung kanyang resurrection or yung kanyang second coming, but internally sa kanilang kaloob-looban, they strongly refuse to submit their lives to His sovereign ruler. No? Sa kaloob-looban, sa puso ng mga false teacher, no? Sa puso nila, they strongly refuse to submit their lives to His sovereign ruler. Proverbs 19 verse 3, no? Yung heart nila is against sa ating Panginoon, no? Proverbs 19 verse 3. Ito yung kanilang ang sinasabi patungkol sa kanila. Proverbs 19 verse 3. The foolishness of man ruins his way, and his heart rages against the Lord. This foolish man, the false teachers, their heart rages against the Lord, the Master who brought them. No? The Master who brought them. Now, pag-usapan natin yon, ang Panginoong Hesukristo who brought them. Now, anong nakapaloob sa praise na ito? The Master who brought them. Mahalaga ang praise na ito. This praise depicts of Christ as Lord, the Master. No? Malinaw. Ang Panginoong Hesukristo ang ating Master. He is the only Master. The Master who brought them. And this also depicts the Savior. No? Yung salitang who brought them, who bought them, depicts of Jesus Christ as the Savior who bought or redeems people. Who bought or binayaran ng Panginoong Jesucristo, no? Ang kasalanan ng kanyang mga tao, ni-redeem niya. So, the Master who brought them gives us the picture of our Lord Jesus Christ as the Master, the Lord, and the Savior. No? The Lord and the Savior. And it cannot be that you only accept Jesus Christ as who bought you or your Redeemer. Ang mga tao gusto ng kaligtasan no? Ang mga tao gusto ng kaligtasan. They want Jesus Christ as their Savior or their Redeemer, but not their Lord. No? Kaya it cannot be that you only accept Christ as who bought you, redeem you, your Savior, but not your Lord or your Master. One Christian whom Christ bought by His blood in the cross is the same Christian who follows and a disciple of Christ. Hindi po pwedeng hindi ka maging disipulo ng Panginoong Hesukristo kung ikaw nga ay binili ng Panginoong Hesukristo ng kanyang banal na dugo. No? Kaya hindi talaga pwede yung particular, yung tayo naniniwala tayo dun sa particular atonement or limited atonement. Hindi talaga tayo naniniwala sa universal atonement na ang dugo ng Panginoon Jesucristo ay na niredeem niya ang lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pero kalakip ng pagiging na-redeem or
nabayaran ang kasalanan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo, ay kalakip nun ang pagpapasakop sa lordship ng Panginoong Hesukristo. Jesus Christ is our Master, our Lord, and at the same time, He is our Savior. No? He redeemed us, no? He redeemed us by His blood, and kalakip nun, dapat tayo ay magpasailalim sa kanyang lordship bilang our master. Kaya never deny, mga kapatid, never deny that Christ is our master, or else you'll bring for yourself swift destruction. Ano sa ating the last part ng ating swift destruction, sabi sa ating teksto, itinakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa. Swift means quick, no? Imminent, no? It means quick and imminent destruction. Now, yung ginamit na word na destruction dito is the very same word which refers to the perdition na pinatungkol kay Judas. John chapter 17 verse 12. John chapter 17 verse 12. Sabi sa John chapter 17 verse 12, no? Sabi dito, while I was with them, I was keeping them in your name, which you have given me, and I guarded them, and not one of them perished, but the son of perdition, or son of destruction, so that the scripture would be fulfilled. Imagine, oh, imagine, likening us if we will deny the lordship of our Lord Jesus Christ. It will bring to ourselves swift destruction, and likening us to Judas, the son of perdition. Same term used for Judas. Outwardly belonged to Christ, but inwardly rejected and betrayed Him. So, sana nakuha natin yung paggamit ng terms na yun, no? Christ, mga kapatid, Christ is the master of all. Whether they like it or not. Yung mga taong wala sa Panginoong Jesucristo, still, the truth stands that Christ is also their master. No? Even though they're acting as if Satan is their master. Christ is the master of all. And denying the truth, no, na ang lahat ng sangnilikha, ang master, ang Lord ng sangnilikha, ang Panginoong Jesucristo, and denying the truth is what lead such irreverent man to eternal damnation. Kaya mapapahamak ang tao patungo sa panghabang buhay na pagkawasak ay dahil dininay niya, no, ang claims ng Panginoong Hesukristo na siya ang kanyang master, na siya ang kanyang Panginoon. Ayaw niyang tanggapin ang Panginoong Jesucristo ang tunay at nag-iisang Panginoon. At ang gusto niya ay sundin ang ibang Panginoon. Christ is the master of all creation. No? Lahat ng tao na nalikha. No, anong mga application natin dito? Kinakailangan na malaman natin kung ano ang peke, no? Know the fake, no? And we will know the fake by mastering the truth or mastering the genuine, no? Yan, naalala ko yung sinasabi ni Pastor Jeremiah, madalas niyang mababanggit to is to know the genuine, no? To know the fake is to master what is the genuine, no? Ang isang taga-appraise ng ginto, para malaman niya ng isang bato ay hindi tunay na ginto, kinakailangan niyang ma-master niya kung ano ang tunay na ginto. Iyon ang kanyang minamaster para mabilis niyang ma-pinpoint na ang bagay na itong pinapresent sa kanya ay peke at hindi tunay na ginto. Now, we cannot be discerning enough if we will stop
growing deeper in mastering the word of truth. No? Hindi tayo magiging equipped or discerning enough to know falsehood if we will stop growing deeper in knowing the truth. No? And Satan, Satan active talaga siya in sowing, propagating, bringing lies and new lies mula noon hanggang ngayon. Kaya ang mandate sa atin is to grow deeper in the truth. Hindi tayo huminto to know the truth of God, lalo pang lumalim. False teacher might get in secretly sa ating iglesia or naroon na nga, no? Kung ating tutuloy-tuloy basahin itong chapter 2. Sa una, parang future pa darating ang mga false teacher, no? When you go through the next verses, mapapalitan ng tense. Future pa sa una, pero sa mga susunod, present na, nando na, operating na ang mga false teacher. Kaya nga, false teacher might get in secretly sa ating iglesia, but maaring naroon na nga, no? At kung malaman nga natin yun, we should not be surprised. No? We should not be surprised. Well, iisip ko, paano nga naman masusurprise ang tao na nandoon or paano niya malalaman kung hindi talaga siya magiging equipped in knowing the false teacher. No? Kaya nga natin to pinag-aaralan. Kaya be ready. Be ready. Kung alam natin na paparating nga ang mga false teacher or maaring nandyan na, no? Be ready. Tayong mga tao ng Diyos, be ready for the attacks, no, of this false teacher. The attacks of Satan through these false teachers by equipping ourselves in doctrinal purity, no? Equipping ourselves to become deeper in the Word of God, pure in doctrine. Now, one practical way, no? One way is by adhering to confessions, no? Sasabihin nila na, ay, hindi naman iyan ang Bible. Well, ang confessions is purely nanggaling din sa salita ng Diyos. And these confessions serves as our guard. Parang guardrails, so parang magga-guide sa atin para hindi tayo sisiwang ang tawag doon yung parang susuray-suray. O pupunta sa kaliwa, pupunta sa kanan patungkol sa salita ng Diyos, no? It is our guardrails, no? And by adhering this confession taken from the Bible, which has passed the test of time, makakatulong sa atin ito, no? Para manatili sa katotohanan. Kaya yung mga confessions natin, hindi yan basta hindi natin na pwedeng mag-buy doon sa sabihin ng gawa lang ng tao yan. As if ngayon lang ginawa ng tao, no? Yung mga confessions na meron tayo, it passed through the test of time, no? Matagal na yan at hanggang ngayon nananatiling totoo, no? Kaya we subscribe to those confessions. Yan ang mga practical way na mapanatili ang ating mga doktrina na pure. Pangalawa, search ourselves closely, no? Search ourselves closely, mga kapatid. If there are still areas in our lives that we have not yet submitted in the lordship of Christ, no? Saliksikin natin ang ating mga sarili. Baka meron pa tayong hindi na isusuko, no, sa Panginoong Hesukristo. May mga kasalanan pa, may mga darling sin na nagpapatuloy sa atin, hindi pa natin patuloy na ibinibigay or sinusuko sa Panginoong Hesukristo at nagpapatuloy. At by doing that, no, by doing that, we are disrespecting, dishonoring our Master. Mga kapatid, let's search ourselves. A Christian saved by Christ is also a Christian slave for Christ. Ang kanyang binili ng kanyang banal na dugo na mabisa para sa ikalilinis ng mga kasalanan natin, no? A Christian saved by Christ through His blood is also a Christian slave for Christ na nagpapasakop, no,
sa lordship ng ating Panginoong Hesukristo. Sumusunod. Disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, para sa ating mga kaibigan na wala pa sa Panginoong Hesukristo, ay sabihin mo sa iyong sarili, hindi ko naman ina-attack ang church, no? At hindi rin naman ako nagpo-propagate ng mga maling turo sa church. O, kung hindi ko nga ina-attack ang church at hindi ko nga ina-attack ang church, hindi naman ako nagpo-propagate ng mga maling turo sa church, no? But yet, you are not pursuing it. Hindi mo pinopursue ang iglesia ng Diyos or wala kang puso, no, to be in to the church of God. You may not be insolent. Hindi naman ako irreverent, hindi naman ako openly na nagsisalita something against God, ng something against God. Hindi naman ako insolent to God. Yet you are not doing anything actively or positively to honor him, no? Kasi wala namang neutral ground eh. It's either you are honoring God or dishonoring him. It's either you are pursuing the church of God or you are attacking the church of God, like those false prophets, no? Now, I want you to remember this, my friend, that you still fall in the side of those people who will be judged when our Lord Jesus Christ comes once again, no? Kung hindi ka nagbibigay ng respect and honor sa the master of all at yun ay equivalent of giving him disrespect, no? Kung hindi mo pinopursue ang salita ng ang iglesia ng Diyos, means nagnanais na mapabilang sa iglesia ng Diyos. That also means that you are running away from the church of God. So, anong mangyayari? Walang neutral ground talaga. Man is created to actively revere and honor God. And doing otherwise or nothing are both unacceptable to God. Kaibigan, this only means na ikaw ay rebelde sa Diyos. Ikaw ay nagkasala sa Diyos. Lahat ng tao na nilikha is for the purpose of glorifying God. And if you're not glorifying God in your ways, you are giving disrespect and dishonor to your Creator. Kaya ang hamon ko sa iyo, kaibigan, ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan. Sapagkat dinisrespect mo, dishonor mo ang Diyos. No? Inasabi mo na, okay ka naman, mabuting tao ka naman, ngunit wala kang puso sa iglesia ng Diyos. At wala kang positive attitude sa pag-honor sa manlilikha mo, the master of all. Kaya pagsisihan mo yon, kaibigan. Pagsisihan mo at talikuran ang gayong kasalanan. Those are wicked in the eyes of God. Kaya pagsisihan mo yon at tinitiyak ko kung ikaw ay magsisising tunay sa iyong kasalanan at tatalikod dito at tatakbo sa Panginoong Hesukristo na nagligtas sa mga makasalanan, gumawa ng paraan para sa ikaliligtas ng mga makasalanang tulad mo at tulad ko. Mabisa iyon, tunay na ikaw ay makatatanggap ng kaligtasan na nagmumula or matatanggap lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan at manampalataya ka sa tanging tagapagligtas, the master of all creation, ang Panginoong Hesukristo. Gawin mo na iyon, kaibigan, habang may panahon pa. Tayo manalangin. O aming Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat muli sa kapahayagan ng inyong salita. Nagpapasalamat kami sapagkat ang inyong salita ay mabisa upang kami ay gawing handa, equip sa mga pakana ni Satanas upang sirain ang inyong mga tao, pabagsakin ang inyong mga tao. Your word opens our eyes para sa mga tactics ni Satan
upang kami ay pabagsakin at upang kami ay mapalayo sa iyo. Ngunit ang comfort namin ay nagmumula rin sa iyong salita, na kung sino man ang nasa sa iyong kamay, walang sino man ang makapag-aalis sa amin sa iyong makapangyarihang kamay, sa iyong kaligtasan. Maraming salamat po aming Panginoon sapagkat patuloy kayo nagpapahayag sa amin at hindi mo kami iniiwan unequipped sa aming paglakad sa mundong ito na maraming pakana si Satanas na mga kasinungalingan upang kami ay mapahamak or upang kami ay mag-suffer lalo sa mundong ito. Kaya aming Panginoon, tulungan niyo kami na lumakad ng naayon sa katwiran. Empower us, O Lord, by your Spirit na magpatuloy na maging masigasig at lumago at maging malalim sa iyong salita upang mabilis naming makita or mabilis naming ma-discern ang mga kasinungalingan kung ikukumpara sa iyong katotohanan. Maraming salamat po muli, aming Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.